Tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinakaimportante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama nyo gabi-gabi, Panggap, Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Panggap, Ruth Abaw Live. Good evening! Kumusta na po kayo mga mister, mga misis? Ngayong araw na ito ng Biyernes, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man pong lupalop kayo inaabot itong ating broadcast. Shout out lamang lalong-lalo na sa mga taga Puerto Princesa na naririnig itong ating broadcast ng mas maaga. Hello po sa inyo. Mag-text po kayo sa amin ha kung para bigyan nyo kami ng feedback kung anong kumusta yung programa, anong natututunan ninyo, kung nag-i-enjoy ba kayo. Kasi kaninang mga alas 7 ng gabi, meron nag-text sa 0916-1608-168 nang sabi malinaw na malinaw daw sa Puerto Princesa. Ayan, malinaw na malinaw kasi binobroadcast po ito pero medyo delayed. So, para sa lahat naman nakikinig sa atin sa Puerto Princesa, happy listening po sa inyo. So, kumusta ang ating mga love life, mga mister, mga misis? Ayan, sandali lang ha. Meron ditong sinabi si... Sandali, nasa na. Good evening, Pangga. Long time no text, sabi niya. Pero dahil sa Krebsy, gabi-gabi kami nakikinig kami sa'yo. Ang galing mo talaga, Pangga, mag-coach pagdating sa sex. Ganon. Dahil may Krebsy, sana ngayong gabi mas magandang topic mo. God bless. Richard ng Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat, Richard. At yun nga pong kinatutuwa natin dahil dito sa mga topics na ating tinatalakay, ang mga love life ni Mr. at ni Mrs. ay gumaganda, umaayos, nabubuhay. Kumusta ang ating mga sex lives, sa mga Mr. mga Mrs. Siyempre dahil sa Krebsy, umaayos po ang sex lives ng mag-asawa. Ayan, marami na tayong mga natulungan na mag-asawa dyan. Lalong-lalo na yung mga menopausal women na dati po ay ang kanilang mga bukid ay natutuyo. Pero ngayon ay nagbabahana po and they can continue to have very good sex lives with their husbands kahit po sila ay menopausal na dahil hindi na po tuyo ang kanilang mga vajayjay. At kumusta ang ating mga kalusugan, mga mister, mga misis? Of course, salamat sa Krebsy at sa Alveo, ganun din. Bumababa ang mga BP, bumababa ang mga sugar, mga cholesterol, uric acid, at iba pa. Gumaganda ang tulog. Ayan, nagkakaroon ng maraming energy. Nawawala ang mga sakit-sakit sa katawan. Yan po ang mga testimonials na nakukuha natin ng mga users natin sa Krebsy. At syempre, humahaba ang buhok, nakagaya ko. Pagkatapos ay tumitibay ang mga kuko at madaling humaba. Ayan, okay. At syempre, narariyan ang ating paboritong kape, ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Nariyan yata sa studio si Doc Pani. Doc Pani, good evening! Hi, good evening, Pangga, sa inyo pong lahat. Maganda gabi ng Biyernes. Ayan, okay. May kasama ako dito kasi. Ganun ba? Sino kasama mo? Hi, si Maris at saka si Aris. Ayan, ay talaga? Nandyan sila? Actually, hahanapin ka nga nila. Sorry. Sinama ko na dito sa booth. Ay, ganun ba? Kumusta na lang kay Maris at saka kay Aris? Ayan. So, nag-clinic ka kanina, Doc? Ay, nako, syempre. Ay, maraming salamat doon sa mga nagpunta kasi mga listeners natin. Ayan. At ang maganda na andyan na yung ating bagong version ng Quantum Magnet. Ay, nako, magsubalang ka. Mas maganda to, mas exciting ang resulta. Talaga ba? Mas marami Naku, kailangan ko yan dahil para dun sa thyroid function, yung mga ganyan eh. Gusto correct. Saka yung di ba on diet ka? Yes. Meron siyang mga fatty acid metabolism. Talaga? Makikita mo rin maganda. Naku, ako na-amaze, natutuwa ako. Alam mo ba, sa katuwaan ko, kumuha na rin akong bagong version. Ay, ito kasi yung gagamitin sa Sunday. Nainggit ako. Ayan, so maganda. Mag-upgrade ka na rin. So, mas lalong matutuwa yung mga pasyente natin. Kasi mas detalye, mas comprehensive yung mga resulta. Ayan, swerte po kayo magpupunta sa sa Sunday, sa Pancreas Wellness Center.
at kayo ay makaka-experience ng bagong version. Yan, oo nga. Kaya ako kailangan ko din pumunta doon para 4.2.1, yung kanyang version. Anong pangalan to? Anong version? Yung Quantum Resonance Magnetic Analyzer. 4.2.1. Parang ano lang yan? 4.2.1. Oo, may mga ganun pala. Oo, yan. Kaya matutuwa sila pag nakita nila. Ayan, okay. Ayan. So, okay, babalikan po namin ni Doc at syempre yung mga katanungan po ninyo sa Krebsy, pwede po kayo mag-text sa 0916-1608-168. Pati yung mga, ay, naku Doc, ito pala. Dahil because it's a Friday, it's an SSO day. Yes, okay. oo. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay ito. Naku, icing on the cake na pala ito. Pero, meron siyang binabanggit dito, Doc, na iba pala. Ang pag-uusapan na natin dito ay sound. Okay. So, sa after nung mga hipo-hipo, yung mga massage at titigan, meron ng konting may konting language na. Actually, maganda yung binabanggit niya Kasi ang sabi niya ganon, sabi niya, halimbawa kapag kayo ay sumakay sa roller coaster o yung mga rides, hindi ba parang kulang ang experience pag hindi kayo sumisigaw? Ay, siyempre. Nako, di labas na lalamunan mo lahat. Yun, Tapos, hindi ba kapag kayo ay nasa isang basketball game, kahit anong game, hindi ba kapag hindi kayo nakikicheer, parang kulang ang experience? Ibig sabihin, ganyan na mangyayari after. Yun. Sisigaw talaga. Same thing. O kaya pag nanonood kayo ng concert, pag tahimik ka lang, parang hindi ka kasama, di ba? Iba yung enjoyment mo kapag nag-iingay ka. Okay. So, ayan, di tama. Ang gusto niyo ba maingay o tahimik lang? Yun. Kaya dito, ituturo sa atin na kasama pala yung icing pala, kasama dito yung sound. Okay. Ano pa ba yung sinabi niya? Basta may sound, puro sound dito. Breaking the sound barrier, sabi niya. Okay. The art of noise. Ayun. Go yell it on the mountain. So hindi pala masamang maingay? Oo, at saka may mga exercises para dito. Ganon? Oo. Makaka-excite siguro yon. Yeah, kaya yung mga misis, yung mga misis natin nakikinig na tahimik lang sila pag sila ay nakikipaglaro. Makinig kayo dahil it will give your experience a whole new meaning. Correct. Kapag kayo ay nag-iingay. Iba-iba. Palagay ko mga intensity of sounds yan. Yun. At saka siguro ang mangyayari dito, kapag hindi po kayo sanay mag-ingay, dito ituturo sa inyo kung paano yung pag-ingay. Nako, para mas ma-enjoy. Correct. Ayan. Okay, so abangan po ninyo yan. Sige, tahimik muna tayo. Mamaya mag-iingay na. Sige, mag-iingay tayo mamaya. Ayan, okay. So kung meron po kayong mga reactions or observations sa ating tatalakayin ngayon tungkol sa sound. Kayo po ba, Mrs., ay maingay? Kung hindi kayo maingay, bakit hindi kayo nag-iingay? Anong inaalala ninyo? Mister, mas gusto mo ba yung maingay? And Mrs., gusto mo ba kay Mister din na nag-iingay? Ito ba ay para sa lalaki, sa babae lang? Or pati ang lalaki ay dapat nag-iingay? And they will be making some sounds. So i-text po ninyo kami sa 0916-1608-168. Magbabalik po kami ni Doc Bunny. Sandaling-sandali lamang po. Bangga Ruth Abba Live. Ito ang DWIZ 882. Sawa ka na ba sa pagbabayad ng mataas na bill ng kuryente? Halos sa pagbabayad na lang ba ng kuryente napupunta ang sweldo mo? Sawa ka na ba ng kapapaypay dahil lang sa hindi mo afford ang magpakabit ng aircon? Naiinis ka ba dahil kahit anong tipid mo ng kuryente ay mataas pa rin ang binabayaran mo? Pwes, mga Mr. at Mrs., eto na ang sagot sa inyong matataas na electricity bills. Narito na ang Endo-Ergic Thermodynamic chips mula sa Japan. Tinatanggal ng mga chips na ito ang excess o sobrang radiation o kung tawagin ay electropollution mula sa ating mga appliances. Ang resulta, mas nagiging efficient o maayos ang daloy ng elektrisidad sa ating mga appliances upang makatipid sa ginagamit nitong kuryente. At dahil dyan, maaring bumaba ang inyong electricity bills ng mula 25 hanggang 50%. Kahit ano pang hinihintay nyo,
Kabitan na ng Endourgic Thermodynamic Chips ang inyong mga appliances ngayon. Para sa karagdagang detalye at mga tanong, pwede mag-text sa 0920-223-5888. Muli, ang kanilang text line 0920-223-5888. Ako po si Kuya Chody Manalo from San Lorenzo Ruiz Pares, San Lorenzo Subdivision, 55 years old. Talaga pong ako ay diabetic since 1996 and naging later part mga 10 years ago, naging dependent ako sa insulin plus Diamicron. Yan. And then marami pa akong mga karamdaman like ng mga tulad sabihin natin na constipation. Yan, meron din po ako nararamdaman ganyan. And then sakit ng mga buto ko, yung arthritis ko po. Yan, meron din ako yan. And then later, nang ma-establish namin na yung pong Krebs-C. Now, nung mag-Krebs-C po ako, doon na nga po, yung dating dumarating ko galing ng office, darating akong pagod na parang naupos na kandila, na mag-Krebs-C po ako, utay-utay pong nawawala ang pagod na yon. And then, as I continue using Krebs-C, doon po, bumaba na ang aking sugar. Imagine, sa tagal po ng panahon nag-insulin ako, Krebs-C lang po pala ang magiging solusyon sa aking diabetes. At the same time, dun din po nagutay-utay na nawawala at nagkakaroon ako ng regular flush out yung pong aking constipation, nawala na rin po at the same time. Now, yung pong naupos na parang kandila, yun po, nawala na rin po yun. If you would imagine po, sa dami ng activities ko sa church, sa organization, sa ME, kahit matulog po ako ng alas 12, alauna, at nung ako'y naka-Krebs-C before ako matulog, yung pagising ko po, in 2 hours and 3 hours ko lang tulog, ang pakaramdam ko po is napakahaba naging tulog ko. So from that time na kahit anong pagod ang nararamdaman ko, as long at po na naka-Krebs-C ako, talaga po namang parang healthy ang pakaramdam ko, malakas ang katawan ko. May dagdag lang po ako yung kanina po kay Kuya June, sinasabi niya yung acupuncture, yung tusok-tusok ng ganyan. Sabi ko, meron palang ganun, nakala ko sa Krebs-C may tusok-tusok na. Why? Ang misis ko po lagi humingi ng tusok-tusok. So, pag ako pinaka-Krebs-C na, ayan po, ang sunod po nun, tusok-tusok na rin po sa misis ko. Kaya Ate Amor. Yan. And then kahit po kami, let's say, mayroon kaming out of town seminar sa medicine counter, may dala-dala pong Krebs-C niyan. Umiinom po ako niyan. At talaga po namang kahit po whole day yung seminar hanggang alas 10 ng gabi, ang pakaramdam ko po wala akong kapaguran. At parang gusto ko pang dire-diretso yung seminar gawin. So yun po ang epekto talaga sa akin. So nasasabi ko parang hindi ko na kaya mabuhay na walang Krebs-C. Thank you. Krebs-C, available sa lahat ng Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide, pati na rin sa aming mga distributors. Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, pwedeng mag-text sa 0930-680-448. I-like din po ang aming Krebs-C Facebook page para malaman ang iba pang mga benepisyo at magagandang karanasan na hatid ng Krebs-C. I would like to thank Flawless Skincare Clinic for my dermatological services, lalong-lalo na po sa aking dermatologist na si Dr. Evelyn San Luis. Siya po ay matatagpuan sa Flawless 5th Floor Mega Mall, Mondays to Fridays, 1 p.m. to 7 p.m. Gusto ko rin pong pasalamatan ng Jewels Clothing Store para sa aking mga clothes at sa aking mga t-shirts. You can visit them at any SM, Robinsons, and Walter Mart department stores na malapit sa inyong mga lugar. Please check out their ongoing sale where you can buy great t-shirts for only 100 pesos. Bangga, Ruth Abao, live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ.
Coffee break po muna tayo mga mister, mga misis. Alam niyo po ba na siyam sa bawat 10 Pilipino ay nagkakape? Love na love ng Pinoy ang kape, pero dapat love na love din po natin ang ating kalusugan. Kaya naman kung magkakape na rin lang tayo, doon na tayo sa kapeng may kakaibang sangkap na mainam para sa atin. Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix, sinangkapan ng Korean ginseng na nagtataglay ng ginsenosides na tumutulong sa ating katawan para maging masigla, puno ng enerhiya at nagpapatalas ng isipan. Hindi lamang po yan dahil meron din itong agaricus mushroom na mabisang antioxidant na mayaman sa dietary fiber, vitamins, minerals at beta-glucans na tumutulong para magkaroon ng malakas na immune system. Kaya ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix, hindi lamang po basta kape dahil sa mga kakaibang sangkap nito. Mabibili ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix sa mga leading grocery, supermarkets, and drugstores nationwide. Okay, Chris, nandiyan na ba si Derek? Si Derek ay sabi ni Tita Dang kanina, sabi niya ganun, Pangga, nakausap ko na si Derek at siya ay umuo na siya ay mag-i-invite. Andiyan na ba sa kabilang linya? Alam ko, line 2. Ayan, andiyan na? Oo. Ayan, okay. Hello? Ayan, eto po. Ayan, ang aming presidente si po Derek. ng Pancreas Wellness Company. Mon, pakilakasan lang si Doc Bunny, mahina ang dating sa akin. Hello. Ayan. Hello? Ayan. Oo. Ito na ang presidente ng Pancreas Wellness Corporation at invite tayo sa pagbubukas ng Pancreas Wellness Center sa darating na linggo. Ang aking, baka magalit ang mga anak ko, pinakagwapong anak ko. Pag-aagalit yung iba sa akin. Si Derek Espinosa. Hi Derek, good evening. Hello? Hello. Hello? Hello, Derek. Online ka na. Ayun, hi Doc. Good evening po. Ay, good evening. Oo. Hello? Sa kabilang Ma. linya si Mami Hello? mo. Hello? Ma, naririnig niyo ba ako? Oh, yes. Oo. Naririnig ka namin. Narinig. Ayun, mahina yung dating sa akin ni Ma. Okay. Sige, Oo. mahina. Ayan. Sakto yung kay Doc, pero kay Ma, hindi ko masyado madinig. Okay. O, sige. So, Derek, paki-invite nga yung mga listeners natin para sa unang-una sabihin mo sanang address. Hindi ko nga alam ang address. Ayun, ini-invite ko po lahat po ng mga nakikinig po sa programa po ni Ma, lalo na yung mga nasa Rizal po, malapit po sa Rizal, sa Pasig, Cainta, Marikina, na may soft opening po kami sa Sunday ng umaga hanggang hapon po, kasama po si Doc Bunny sa may Midtown Subdivision po, number 2, Beta Street, corner de Choi Street po, Midtown 1. Okay. Paano malalaman, Derek, ng iba? Sa bagay kasi soft opening, yung iba kasi napupunta para magkaroon ng free clinic para kay Doc, ng check-up kay Doc. Parang by invitation ba ito? Tama ba? Ang pinaplano po namin kasi is by invitation, pero feeling ko naman pwede naman po sila kung sakali man na bumisita, kung sakali na merong mabakante si Doc, kasi baka merong iba malate, di magbaka sakali kayo na pwede naman pumunta doon na umaga. Tsaka meron din naman kaming nutritionist na present. So kung busy si Doc, kung meron po silang tanong sa mga about sa pagkain, yung mga vitamins and minerals, pwede po sila makipag-usap doon sa nutritionist po natin. Ayan, okay. Tapos Derek, ganito, paano malalaman? Kasi ang alam ko parang sa looban nito, so meron ba tayong mga tarpaulin na nasa along Marcos Highway para malaman kung saan ang location ng Pancreas Wellness Center? Ang pinakamadali na parang yung tinuturo namin is yung Robinsons Metro East. Okay. Yes, yung other side, sa katapat siya ng Robinsons Metro East, yung other side from Marcos Highway siya. Yung street na pagkababa mo ng flyover, yung footbridge doon, yung street na yun mismo, dire-diretso yun. Katapat siya ng chapel, may chapel doon. Katapat nun, may building doon, yun na yung, nandun na yun. Tapos meron bang malaking sign na nakalagay na Pancreas Wellness Center? Yes, yung merong sign, merong parang post yung building na nandun sa gilid. Yun, meron doon nakalagay yung signboard namin. Kami pa lang naman merong signboard doon, so makikita nila yung isang signboard na nandun para sa company yun. Pancreas Wellness Inc. ang nakalagay. What can they expect? Ano ang gagawin ninyo sa soft opening sa Sunday? Tapos may detox pala tayo, no? Magkano yung detox? Tapos may libreng Krebs? Yung detox namin is 350 pesos yung isang session ng detox. Tapos meron na siyang libreng
10 10. capsules of Krebs. Ayan. Okay. Yes. Tapos yun, yung free clinic din, yung kay Doc Bunny. Oo, tapos ang sabi nga ni Doc kanina, bago na daw yung quantum magnetic resonance, updated na yung nasa sa pancreas? Yes, yung pinaka-latest na model ng quantum magnetic na yung analyzer, yun yung gamit namin. Yun yung gagamitin natin. Ayan, okay. So, ayan, once again, Derek, sige, invite mo nga. Tapos, sandali, kabisado mo ba yung telephone numbers ni Tita Dang? Andyan ba sa'yo? Hindi, kailangan ko tignan yung cellphone ko na ginagamit. Galing! Sige, invite mo na lang yung ating mga listeners, especially dun sa mga areas. Sige po, yung mga nakikinig po na taga Rizal, Cainta, Pasig, Marikina, magkita-kita po tayo sa Sunday po dun sa Albano Building siya, number 2 Beta Street, corner Bichoy Street, Midtown 1. Katapat po siya ng chapel ng 9 a.m. po. Doon po, magkita-kita, may maliit po na blessing, pati onting pakain, tapos saka po tayo magsa-start ng free clinic kasama kay Doc. Babay pakain pala, Doc, buti ka pa makakakain. Ay, pupunta ka! Para ikaw unang sumalang doon sa bagong version. Hindi, ito si Tita Dang nag-text. Pangga, we formally inviting you to Pancreas Ayun na, opening this Sunday, 8:30. Naku, Tita Dang, para namang alam mo naman, di naman ako gumigising ng ganyan kaaga. And of course, I am on apostolic duty. Ayun. Ibang araw. Nagbabantay ng apo yan si Mami, kaya. Busy si Apo. Eto pala ang tanong, Derek. Soft opening on Sunday, pero next week ba ng Monday bukas ng Pancreas Wellness Center? Hindi pa sigurado yung the following week. Ang sure lang is next week Saturday. Siniset pa kasi namin yung schedule ng nutritionist pati kay Doc Bunny and hopefully din kay Doc Mike. Yes. Yun. So, sa ngayon wala pa siyang set. Ang set pa lang talaga is yung Sunday and the Saturday with Doc Bunny next week. Ayan. Okay, kasi soft opening pa lang. Okay. Ayan. Yes. Sige. At sa lahat ng mga nagagandahang, sa lahat ng mga babae, kahit anong edad ninyo. Kasi ito, Doc, ito si Derek, pag sinasalang ko ito dito sa gym namin hanggang ngayon, hinahanap mga gym mates ko ito Sinasabi nila, kung gusto niyo makakita ng Superman, ayan, punta kayo sa Pancreas Wellness Center, makikita niyo dun Pero araw-araw ka na nasa Pancreas, Derek? Yes. Ayan. Doon, yung gym katabi doon din ako nag-gym. May Maix Gym. Araw-araw ako nandun. Oo, malapit siya sa gym. Tapos nakalagay dito sa text si Tita Dang, katapat siya ng Lanaval Chapel. Ayun, Lanaval Chapel. Yes, so pwede pala ang gagawin, tama, ganun na lang Derek pala, no? Pag katapat ng Robinson's Methodist, bababa sila doon. Tapos tanungin na lang nila, pwede bang lakarin or kailangan mag-tricycle? Walking distance lang siya. Okay. From the Oo. the So, corner. pwedeng tanungin pala, yung nasan yung Lanaval Chapel, pag nilakad na po ninyo doon, katapat nun yung Pancreas Wellness Yes, Center. oo. Yes. Ayan, okay. So, pero sandali, Derek, ganito pala. Kung halimbawa merong mga walk-in na gusto lang nilang magpa-quantum magnetic resonance, tapos tsaka babasahin, paano yon? How will that work? Pipila po muna kasi yung hindi ko pa alam yung exact schedule ni Tita Dang regarding kung sino yung pupunta ng ganitong oras and hindi ko rin kasi masasabi kung lahat sila makakapunta. Pero pwede naman yung mga walk-in kapag syempre pa-prioritize ko lang muna yung nakaset na schedule, pero pag uunahin po namin yung unang dumating. First come, first serve po yung walk-in pag libre po si Doc. Ayan. Hindi, pero ibig sabihin yung Monday to Friday, hindi pa tayo tatanggap ng para sa quantum magnetic resonance. Wala pa. Most probably the week after. The week after, okay. Ayan. Yes. So, yung detox, hindi pa rin tayo magsisimula ng detox. Detox, the week after din. Kailangan din kasi ng set na schedule Kasi baka mamaya hanapin nila yung nutritionist and wala siya doon or si Doc. Hindi naman din ako nutritionist at hindi rin ako doktor. So hindi ko rin mapapagana yung QMRI or hindi rin ako makapagbigay ng proper na advice. Kaya mas maganda na hintayin na lang po nila na mayroong professional, health professional na makakatulong po sa kanila na maayos. Pero kung gusto po ninyong magtanong kung paano ayan, yung mga gustong magpalaki ng katawan, Doc, gusto magpalaki ng katawan, sa exercise. Ayun, walang problema doon. Kaya ko magbigay ng doon. Kaya ko magbigay ng advice yan doon. din ang mga coach ko Yan si Derek at saka yung bunso ko si Darren. Yan, okay. So, anak, good luck sa opening ng Pancreas Wellness Center on Sunday. Yes. Ayan, congratulations, Derek.
Ay, thank you po, Oo. Doc. Kita-kita po tayo. Yes. Oo, by the way, yung mga pasyente kong taga Rizal at Cainta, wag po muna kayong pumila. Pagbigyan natin muna yung mga unang mga ano doon. Kasi meron mga nagtatanong ako, marami akong taga Rizal eh. Oo. So, iintahin po natin ma-stabilize yung schedule para po mailipat ko yung mga records ninyo doon sa, kung kayo ay malapit talaga sa Pancras Wellness, stabilize po natin yung schedule bago ko po kayo ililipat. Ano, kasi pagbibigyan po muna namin yung mga unang pasyente kasi may mga nagte-text. Kung pwede na doon sila magpa-check, wag po na po tayo makipila doon sa mga unang pasyente ng Pancras Wellness. In Saka time. madami din mga tart na nilagay doon si Tita Dan, na dami rin nagtatanong, kaya feeling ko pati sila nakapila na doon. Oo. Kaya medyo mahirap ang schedule Oo. ngayon. In time po, pag naayos yung schedule, ililipat ko po kayo, wag kayong mag-alala. Kasi Ayan. pati yung records nyo, ililipat ko po hindi po ganun kabasta-basta na gusto ko yung pumunta, pero ililipat ko po yung mga medical records nyo para po yung mga history. Pero ngayon pong month ng June, wag po muna kayong kung kayo ay re-check up sa amin, dito pa po kayo sa Star Mall Star muna. Mall muna sila pumunta. Mm-mm. Ayan, okay. Ayan. So, Derek, again, good luck and thank you very much. Salamat, Yes, Derek. thank you, Ma. See you Doc. tomorrow, anak. Good evening Yes, po. love Bye, you. good evening. Bye-bye. Love you too, Ma. Love you. Okay. Bye-bye. Kita mo, Doc, ha? Yan. Yung Ayan mga na nga. Kasi kahit malalaki na yan, nag-I love you pa rin naman sa isa't isa eh. Siyempre. Sige, bye-bye. Sige. Hi. Hi, nako po, nakakatawa. Ayan. Okay, Ayan. o sige. Doc, hindi. Doc, alam mo ito, itatanong ko nga ito sa'yo. Sandali lang, ha? Ito, kawawa naman siya in a sense na siya kasi, Doc, ay isang caregiver sa Kuwait. Oo. Okay. Ngayon ang problema niya, dahil hindi maayos yung papeles niya, hindi siya makalabas para makapagpa-check up. Ngayon, ang ginagawa niya, sa Krebs Facebook page siya, nagtatanong ng lahat ng mga concerns niya. Okay. Kasi sinasabi namin na, bakit hindi po kayo magpa-check up? Hindi maayos yung papeles ko, hindi ako pwedeng lumabas. Okay. Doon na siya nagtatanong. Okay. Yes. Ang problema niya ganito. Okay. Medyo mataas ang kanyang blood pressure, pero ganito, Doc. Sa umaga, naduduwal na siya, nahihilo na siya. So, di ba usually pag ganyan, baka mamaya mababa na yung BP. Oo, baka gano'n naman ang nangyayari na sa kanya. So, ngayon, ang suggestion namin sa kanya, once a day na lang siya uminom. Yes, Sa gabi para at safe. exercise. Oo. Ang problema, Dok, sa kanya, yung kanyang plema, kasi para siyang nag-allergy. Okay. Oo. Kapag hindi siya nag-Krebs sa gabi, May plema. may plema. Pag nagplema na siya ng 4 a.m., hindi na siya makatulog. Naku, kawawa naman. Oo, so ganun ang problema. So parang gusto niya pa rin mag-twice a day kasi parang iba yung energy. Ayun, tas ito pa, di caregiver siya, no? Oo. Pag nag-take siya ng Krebs sa umaga, iba yung energy niya. Okay, so sa umaga siya nagtitake. Okay. Kasi nga, parang naduduwal na nga siya. So, iniisip ko, baka mamaya yung blood pressure niya masyado na bumababa na. So, gusto niya mag-twice a day. So, dilemma, Dok, eh. Paano yun gagawin sa kanya? Paano mag-take ng Krebs? Siguro kung bubababa naman, ang problem, ang pwede niyang gawin is, pwede naman siya mag-take ng mga pagkain. Okay. O baka naman kasi nagre-reduce din siya ng pagkain. Ganun na yung trabaho niya. Tapos, nagsusupplementation pa siya. So, talaga naman bumabagsak yung kanyang, level ng blood pressure niya. Okay. So pwede siyang regular kahit nga siya 5 times a day siyang kumain ng mga little meals para ma-augment yung yung kanyang nararamdaman. So para yung dilemma niya ay masusolusyonan natin. Okay. So sandali, Doc, maganda yung sinabi mo eh. So ibig sabihin, kung talagang gusto niyang mag-twice a day, kasi nga pagdating sa pero tingnan mo, Doc, ang epekto ng Krebs sa kanya, hindi siya para bang halimbawa, sipunin daw siya sa umaga ng alas 4, pero bumabalik siya sa tulog, nakakabalik siya ng tulog. Nakakatulog uli. Pag hindi siya naka-Krebs, gising na siya ng alas 4 na madaling araw. Ay, ganon? Oo. So, tapos pag talaga kailangan niya twice a day siya. Kaya ang pwede niyang gawin is, wag niyang limitahan yung pagkain niya. Kasi nga lalo pa yung caregiver, so extended yung work niya, so masyadong taxing yung trabaho niya, so kaya kailangan merong other than sa supplementation, yung pagkain niya medyo dadagdagan ng konti. Ayun, okay. So wag siya magda-diet. Oo. Kung hindi naman gusto niya makakausap, pwede niya akong
i-friend sa Facebook, mag-message siya, Oo. tapos para makapag-usap kami, kagaya ng mga nasa Hong Kong natin mga pasyente. Oo. Ay, alam mo Oo. tama, Doc. Alam mo kasi, tama, buti na lang na ikaw na ang makausap niya. Kasi ikaw, doktor ka. Oo, kasi para ang dami, alam mo, sa totoo lang, nakakaawa siya kasi ang dami niyang health concern. Correct. Tapos hindi siya hindi nga siya makahanap ng isang doktor sa Kuwait. Kawawa naman. Oo, so pwede kami mag-usap kasi kung sa Facebook page ng Krebsy, di matatabunan. Hahanapin ko na naman kung saan yung huli niyang ano. So kung kami nagme-message directly, natatanong ko din siya. So pwede kami mag-diagnosis na naka-online. Oo, so para blow by blow na nabibigyan ko siya ng mga pwede niyang gawin or natatanong ko kung ano yung mga existing concerns niya. Sige. Isa-suggest natin. Isi-screenshot namin, Doc, yung Facebook page mo, Facebook account mo. Tapos ibibigay namin sa para kanya. i-ano niya, i-add niya ako. Okay. Ayan, okay. Ayan. Ito lang si Brian Peña Cruz. Hey, Pangga, may mabibilhan na ako ng Krebsy. Matinong mabibilhan. I'm from Marikina. Ayan, Brian. Bumisita ka sa Pancras Wellness Center. Ayan, hanapin mo si Derek. Correct. Marami ka makakuha dyan, Brian, kung may mga problema ka. At saka ganito, kung meron kang mga kakilala, yung mga babae, dalhin mo lahat sa Pancras. Yes, oo. Kasi may mga pang-hormonal kami dyan. hindi lang, Doc. Ibig sabihin kasi bata pa to. Ay, oo. Kung gusto niyo makakita ng gwapo, correct. punta ka sa Pancras Wellness Center. Si Brian na kanilang taga-dala. Sabi ni Alma Andres Pastrana, alam mo, Pangga, ang mga anak ko din kahit na binata na at dalaga ay nag-I love you talaga sila. Yan ang aking kayamanan, ang mga anak ko. Ay, tama yan, Alma Andres Pastrana. Oo. Kaya kahit on-air kami, talagang, kailangan mag-I love you kay Mami. Yan. Okay. Okay. Pangga, ito, tama-tama, Doc, banggitin mo na. Pakitanong nga kay Doc Bunny kung may clinic si Doc Bunny sa Sunday. Nako, Doc, kaya sige, pakisabi. Nako, wala pong Sunday, bukas lang po Saturday. Kasi nga mag-o-open, spare ko po yung Sunday ko, mag-o-open ang Pancras Wellness sa Sunday. Kaya kung kayo ay magpapacheck up sa akin, bukas po yon. Saturday, bukas lang. Sa Sunday kasi nasa Marikina. At hindi po kayo pwede sumunod doon kasi nga po may baka magpuntahan din kayo. Meron na po nakapila si Tita Dang. So kung may bababakante, para kay waitlist. Oo. At saka tama ito si Tita Dang, sabi nga niya may mga malalaking tarpaulin. Kaya tama nga, naalala mo ba, Doc, noon nung ikaw nag-clinic, di ba? May mga tarpaulin ng malalaki din. Sa Kainta. Oo. Yung iba pumunta ron, at least kung makakasingit. Swerte. Pero pag hindi naman, naku, di syempre uunahin po namin yung mga naka-schedule doon. So, tapos hindi ko rin dala yung records ninyo kasi syempre ibang machine po yung naandon, kanila po yun. So wala, hindi ko rin po ma-check yung history. So, kung nagbabago ba or naglumala, yung mga ganung bagay. So dito po muna kayo, bukas po yan. Pero pagkatapos po ng a week after, balik po ako ng Friday and Sunday. So may Sunday na po ulit the following week. Huwag po kayo mag-alala. So, bukas na nabago lang po kasi depende po yan sa ayos ng planeta at mga bituin. Correct. Hindi, kaya kailangan araw-araw talaga makinig kayo. Yes po. Kasi nagbabago-bago ang clinic schedule nito. Kasi nga po pag halimbawa may mga trainings or di kaya may mga importante po ako mga meetings or out of town. Yes. Hindi ko po naiiwasan talaga magbawas talaga ng number of days na clinic. Pero wag kayo mag-alala. Pipilitin kung pwede nga paramihin sa sarili. Correct. Yun nga, kailangan sa'yo para kang Doc. Ano ba yun? Gremlin ba yun? Yung pag naulanan doon Huwag kayo mag-alala kasi dahil yung nagdala sa amin ng bagong version. Nirequest ko talaga si Jan na mag-intensified na training nung gamit ng machine. Although nakakapag-run siya, pero yung interpretation at saka recommendation hindi kasama. Pero mag-i-intensify na binolunteer ko na para mabawas-bawasan din naman yung ating backlogs. Dapat lang talaga kasi sabi ko nga yan si Jan kailangan talaga mag-training na siya para at saka maganda rito may
may mga graphical result na. Talaga? Oo, kaya kahit ikaw mababasa mo na kung saan yung mataas, mababa, hindi mo na kailangang tingnan pa kung anong mga resulta. Oo. At ulitin lang natin, Doc, kasi ito ang patunay po sa mga listeners natin. Kung nagdududa pa kayo, merong isang pasyente si Doc, merong dalang mga lab results, nung dilagay sa quantum magnetic resonance, parehong-pareho ang results. Oo, kaya nung unang ginagawa ko yan, nung kinalibrate ko, yung iba kong pasyente, may dala ng lab result, kinumpare ko, pareho. So pagkatapos pa rin, pinala-lab result ko pa rin, pareho pa rin. Kaya lang nagdodoble-doble yung gastos. Kaya lang para lang po makita. Oo. At saka, sa konting halaga, utang na loob, really a small fraction of the cost. Correct. Kapag kayo po ay nagpa-lab test, naku, minsan naabot ng 5,000, 1,000. Sa quantum At saka, immediately dito, makikita nyo na yung result agad. Hindi na kayo mag-iintay ng 1 linggo, 2 linggo, o kung meron naman kayo resulta minsan, meron akong pasyenteng ganyan. Dok, bakit po gano'n? Walang magbabasa ng aking result. Kasi syempre, pag wala yung doktor ninyo, magbabasa na nga lang, wala pa magbabasa. Kasi syempre, hindi nyo ma-interpret kung ano nakasulat doon. Oo, ayun pa namang iba, pag nakakita tayo ng mga tiis doon sa resulta, akala natin malala, di 1 linggo ka nag-iisip. Oo, nag-aalala ka. Oo, ayun naman pala, simple lang. Ayun. Oo, yung mga ganon. Kaya po, dito, sa quantum, after 1 minute, nako, bababasa na. Dito nga, ano ba tingin ko kanina? 45 laboratory analysis. Wow, ang pati dami. collagen level. Oo, grabe. Oo, nakakatuwa. Talaga? Pati mga ADHD, yung mga neurotransmitter ng mga bata. Yung may talaga? Mga, yes. Meron kayang na-amaze ako. Kaya lang, hindi naman po lahat yung mababasa sa inyo. Yung importante lang. Kasi baka abutin kayo na maghapon. Isang pasyente lang. Pero Dok, ganito. Kasi may graph at madaling maintindihan, pwede silang kumuha ng copy ng results nila. Pwedeng actually, i-recommend ko nga after a while, kung gusto nila yung summary, kung may printer, pwede pong i-print yung 1 or 2 pages na para makikita nila yung Okay. Maganda na kasi may picture na ng graph. So makita mo pag mahaba yung makulay, may mga color-coded pati. So malaman kung malala ka na or mild pa lang or kung normal lahat, makikita mo. Ayan, okay. So Doc, yung ating mga distributors? Ayan, doon sa mga naghahanap maliban sa Pancras at saka sa amin. Yes. Ayan, kung wala doon sa inyong area, pwede po yung mga distributors namin available nationwide. Magtanong lang po kayo, text nyo lang po yung mga hotlines na 0939-134-1785 o di kaya po 0922-274-3424 o di kaya tumawag po kayo sa landline na 358-2456. Sa Laguna po, meron po kami sa aming wellness center. Si Tita Julie ang hahanapin ninyo. Santa Rosa kay Tita Amor, kay Tita Bioli. San Pedro po kay Mang Amado. Batangas, Tanawan kay Mang Cesar. San Jose, Elsie Hernandez. Sa Cavite City, Tesuarez. Molino 2, Bacoor, Tesreino. Molino 5, Bacoor, Harel Hor Integrated School. Dasmariñas, Mildred Palma. Sa Naik kay Gina Hoxon. Sa Rizal, Montalban po ito, Rodas Pharmacy. Sa Antipolo, si Mike and Ann Agustin. Sa Bulacan, San Jose del Monte kay Tita Silvia Bondoc. Sa Bukawe, Imelda Reyes. Sa Pampanga, Mabalacat, Nelson Paras. Sa Pangasinan, Burgos, Mary Jane Amistad, Nueva Ecija. Sa Haen, Tita Yoli Balagtas. Metro Manila, Pasay po, Malibay, si Dennis Coral. Sa Marikina, si Julio Moral. Sa Makati, sa Sembo, Lino Eco, Bangkal, Bele Jacinto. San Antonio Village, William Yao Jr. Sa Mandaluyong, sa Plainview po, si Man Lamberto Bonifacio. Sa San Rafael, si Ma'am Benny Agustin. Parañaque, Las Piñas, si Tita Beng. Pasig, Manggahan po, ang Hilita Kawagas. Pinagbuhatan, Jael Alvarez. Sa Pasig, Cainta, Tita Dang. Santolan area, Celestina Boncay. Quezon City, Aurora Cubao, Tita Baby. Banahaw, Cubao, Tita Ana. Project 2 and PUP, si Bong Palma at saka si Tita Perry. Sa Farmers Cubao, Tita Jojo. Veterans Village, si Juice. Araneta and QC Avenue, si Wellington Lee. Caloocan, Camarin, Tita Telma. Malolos, Bagong Barrio, si Mang Eddie Boy. Sa Tirona, Bagong Barrio, si Mang Bonifacio. Sa Bagong Silang, si Totoy. Valenzuela, sa Isla po, si Tito Lito Wenceslao. Sa T. De Leon, si Nerissa Monteras. Sa Malabonlongo, si Resty Baquilar. Sa Manila area, Malate, San Andres, Lady M.
Sa Tondo, si Georgie Albino. Kinikanda Tondo, si Tita Feli Villanueva. Ayan. At ulitin lamang po natin para dun sa mga magtatanong sa Krebs, lalong-lalo na sa mga probinsya na wala pa po kaming, kagaya sa Maribohok, Bohol. Malinaw na malinaw daw tayo dun ngayon. Wow! Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Oo. Pati sa Palawan, magandang gabi po. Sa Palawan. Kung kayo po ay lalong-lalo na nasa probinsya, wala po kami mga distributors dyan sa inyo, sa Bataan area. Kapag kayo po ay pupunta sa Mercury Drugstore, isulat po ninyo ang spelling po ng Krebs ay K-R-E-B-B-C. Again, K-R-E-B-B-C. Isulat po ninyo sa isang papel, tapos ibigay po ninyo sa pharmacist ng Mercury. Tapos, pag wala po dyan sa mga probinsya, sabihin nyo lang sa kanila, mag-o-order ako. Iwanan ko yung telepono ko, tapos para tawagan nyo ako pag meron na pong Krebsy dahil o-order po ako. Ayan. O di kaya po, itry nyo po yung mga independent drugstore. Minsan may naliligaw. Ayun. Kaya magtanong-tanong lang po kayo. Hindi naman masama. Walang bayad yan. Correct. At saka sa independent drugstores, palagay ko, Doc, madaling mag-order. Kasi pag independent, parang ang magde-decide lang yan, yung may-ari ng pharmacy. Siya yung order. Nangyari yan dito sa Laguna na meron ako isang medtech na sa kanilang clinic meron. Okay. Oo. So, ayan. Kung meron pong ganon, pwede po kayo magtanong sa mga maliliit na drugstores. Ano? Ayan. Okay. Batiin lang din natin si Miriam Ramos ng Cabuyao, Laguna. Wow. Ayan. Naku, Okay. taga-amin niya na. Oo nga, taga-Cabuyao, taga sa inyo. Okay. Eto muna, basahin ko muna yung mga text messages tapos babasahin natin yung SSO. Pangga, ako po, sabi ni Alma Andres Pastrana, medyo maingay pagdating sa kama. At lalo daw na ginaganahan ng partner ko sa akin kapag ganun at ako. At ako din, Pangga, gusto ko din sa partner ko ang umuungol siya kapag nasasarapan. Si Alma ito. Siyempre. Oo. Nga naman, kasi ano rin parang turn on nga naman yun, di ba? Oo, ang hirap naman nung tahimik. Oo nga. Hindi mo alam kung ano nangyayari o gising ka pa ba? Parang, yung pala bangkay na. Hindi na nga. Parang hindi mo ako nasasarapan. Yung pala inatake na. Ayan. Diba? Okay. Eto, Pangga at Doc Bunny, totoo po, kapag nagtatali kami ni Mrs., may sound talaga. Pero hindi maingay si Mrs. At nag-uusap kami habang pinapump ko siya. Ayun naman pala. Yun. Ayun, nagkukwentuhan. Ano yun? Kahapon, ganito ginawa ko. Sige, papuli. Pwede bang gano'n? Kung sa araw mo, ano nangyayari? May pinagalita ka ba, empleyado? Sige, pwede na. Okay, ayun. Pero ang bulong sa akin, sige pa, bilisan mo ayun. So, in between na kwentuhan. Oo. Ano, nagustuhan mo ba? Siyempre, ang sagot niya, oo. Tapos, sasabihin niya, isagad mo. Ganun po kami mag-asawa. Richard ng Dasmariñas, Cavite. Ayun. Mabuti may signal naman pala. Oo, ayan. Okay, ito naman. Gandang gabi sa inyo, dalawa, Pangga. Ako po, talagang dapat may sound habang nagla-love making. Kailangan talaga dahil nakakadagdag init sa katawan para sa huling hininga at indayog parang lampas langit ang sarap. Kapag may sound ang love making. Aba, talaga nakarating sa langit. Ay, paano naman taga Nasugbu, Batangas ito? Kaya kung para siyang Makata. Ayan, si Ricky ng Nasugbu, Batangas. Maraming salamat, Ricky. Okay, ang sabi naman dito, Pangga, Nako, iba naman ito. Sige, basahin ko rin. Nakaka-L pala talaga ang Krebsy. Nag-take ako 2 to 3 months. Inipon din niya ang kanyang sperm, Doc. Ay. Talagang hindi ako nagpalabas kahit na gusto kong magpalabas. Ngayon, nakita ko lang na naka-shorts ng maikli si Mrs. Umaapaw na sa brief ko ang aking similya. Parang naliligo na ang ulo ng aking barangay chairman sa sobrang L ko. Wag mo na lang basahin ang number ko. Sakuragi na lang itawag mo sa akin. Ayun. Kung 2 hanggang 3 buwan ka talagang hindi pumuputok, talagang lalabas yan. Correct. Hindi ka kasama pati mga ihi dyan. Oo nga. At saka, I'm surprised kasi Doc, usually sa mga lalaki, hindi tumatagal lang ganun. Ang babae nga, nag-wet dreams, lalaki pa kaya. Diba? Buti nakatiis siya ng ganon. Yun na nga. Ano sa'yo? Tawag nito, congratulations. Correct. Ikaw na. Ayan, okay. Good evening, Pangga and Doc Bunny. Ang mister ko po ang gusto maingay ako kapag nagmi-mate kami at talaga namang napapahiyaw din ako sa sarap. Madali siyang makarating sa rurok ng kaligayahan pag maingay daw ako. Thank you, Pangga. Ayan, okay. Okay, sige, sabi. Ito, good evening, Pangga and
and Doc Bunny, clear na clear ang iyong signal sa Abatan, Lingkod, Maribohok, Bohol. Ayun. Tinaw kaayo, tanong naman po kapag araw hindi makuha ang iyong station. Ayun. Oo, kasi sa umaga po ang nangyayari kasi, marami pong kalaban ng mga local radio station. So pagdating sa gabi kasi, nagsa-sign off na yung mga local radio stations, kaya naririnig nyo na kami. Correct. Maayong gabi ikaninyong tanan. Maayong gabi ikaninyong tanan. Eto, may nag-text din sa atin, sabi dito, gusto ko maingay. Ay. Ayan. Parang wala yung nagsabi tahimik. Oo. Gano'n ba kahiingay ang gusto nyo? Yung bang tipong gusto nyo yung parang naririnig ng kapitbahay? Andiyan ba si Maris? Naandito sila. Si Maris at si Aris. Kung gano'n sila kaingay? Aminin! Sinong mas maingay? Si Aris o si Maris? Si Maris daw. Nagpipigil daw kayo. Oo, mahirap daw magpigil. Mahirap daw magpigil. Ay, paano yan? Kasi may mga anak sila, di ba? Oo. Ilan taon yung mga anak ni Maris? Mga ilan lang nga yun? 6 and 4. 6 and 4. 6 and 4. So, paano sila pag pagtatabi? Aris, si Maris ba yung tipong kailangan ng takpan ng bibig ng unan para gano'n ba kaingay? Nasa tawa lang sila. Kasi parang ang kulang ang excitement, Oo nga, oo, yan. Ayan, okay. Para sa isa sa mga babae na interesado in further expanding her sensual repertoire. Para tong kanta, may repertoire pang nalalaman. Ano ba yan? Musical, ano ba yan? O, yun na nga. Oo, tama. Kasi di ba yung repertoire, parang yung pagkakanta ka eh. Oo, para may orchestra. Para may orchestra, ayan. Okay. So, ang sinasabi kasi dito, sabi dito, for instance, ayan, sabi niya ganon, kung kayo po ay sumakay sa isang roller coaster. Ay, Maris, may dala ka bang propolis dyan? Magbigay ka nga sa akin. Naalala ko. Ikaw, pupunta-punta ka dyan, baka wala kang dalang propolis. May dala ka bang pagkain ngayon? Sayang, di kita naabutan. Baka daw maglaninya ka. Akin na. Gusto ko ng laminya. Sige, tumabaha. Oo. Ano lang ang ano yan? Panty liner lang katapat niya. Di ba, Aris? Okay ba, Aris? Okay ba, Aris? Ito na. Kapag kayo ba ay sumakay sa roller coaster, hindi ba nararamdaman niyo yung level ng thrill kapag kayo ay sumisigaw? Di ba? O kaya, kayo ay manunood ng basketball game. Hindi ba mas masaya kapag yung, kahit yung mga local, di ba yung liga-liga sa mga Oo naman, sa mga probinsya, sa mga barangay. Ay, uso yan ngayon. Summer. Summer. Di ba ako noon eh, pag yung talagang umaabot sa, kasi yung papa ko noon, nag-coach yan, team manager yan, nag-coach yan. Diyos ko, nawawalan ako ng boses talaga kakasigaw. Oo. Sa excitement. Kasi doon ang excitement eh, di ba? Correct. Okay. Halimbawa, kapag kayo ay kumakain, nag-hangout kayo in the kitchen, sinasampulan nyo yung mga niluto ng inyong mga partner. Hindi ba parang ganito, pag nasarapan, kumusta, masarap? Oh, masarap. Di ba parang walang dating? Walang gana. Yung parang, ay, ang sarap. Oo, yung mga ganon. Yung higop, ibang higop. Yun. Correct. Correct. So, ngayon, nalalaman nyo na kung ano ang ibig sabihin nito. The point is, ang sex ay wala pong pinag-iba sa mga examples na ibinigay natin. Simply put, the most magnificent sex is not silent. Ang hirap naman kasi ng halimbawa, no, yung, di ba, Aris, pop ka ng pop, tapos parang wala naman nangyayari dito. Ano ba to? Buhay ba to ka sa... Uy, magsalita ka naman, mag-ingay ka. Parang, ano ba ito? Nakakapagod naman itong ginagawa ko. Parang wala naman nangyayari. Hindi mo na ma-appreciate. Hindi ma-appreciate. Kilala naman siguro, Dok, parang ganito. Mrs., magbubuko juice kay Mister. Buko juice ng buko juice. Parang lang nanonood ng TV ito. Dead ma lang. Ano ba naman yan? Hindi man gano'n, no? Kasama yung emotion, kung anong intensity, ganun din yung sounds mo. Oo. Pero yun naman, Mrs., eto naman,
Para hindi naman tayo, kasi ang problema nga, Doc, parang dun sa mga porn, di ba? Minsan, ang babae, wala naman tayong ginawa para bang ayaw nating mapahiya at ma-touch ang ego ng lalaki. Mag-iingay tayo kasi hindi naman ganun kasarap. Oo. Baka ungol ka lang ng ungol. Ungol ka lang ng ungol para lang marinig ng partner mo. Akala tuloy ng partner mo, ni mister, okay naman. Siya. Yung pala hindi, nag-iingay ka lang. So, kung hindi mo talaga feel, huwag kang umungol. Para hindi ka magkaroon ng mixed signals, para alam niya na, ay, hindi ito masarap. Para alam niya na talagang pag nasasarapan ka, masarap talaga yun. Ayan, okay. But, ito pala, Doc, sabi ni Dr. Barbara Kisling, sa ilang taon niya na pagiging sexual surrogate at isang sex therapist, nag-conclude siya. She has led to the conclusion that vocalization, ano man ang kahulugan yan sa kada individual, ay kailangan para maranasan mo ang pinakakompletong orgasm o yung pagdating sa rurok ng kaligayahan. Kaya pala, Doc, kasi pinag-uusapan natin super sexual orgasm. So, nakakadagdag ng intensity ng orgasmo ng isang babae kapag siya ay maingay. Kapag ibinibigay mo sa lovemaking mo ang lahat na ibinigay mo na lahat, kasama dyan ang sounds and words, madidiscover mo na ang yung sex life has a lot more than you ever thought or previously experienced to give back to you. Ayan, okay. Doc, sandali, parang like in your case, paano ba kayo kasi ganito hindi ang lalaki. Ma'am, ikaw kaya tanungin ko dyan, ikaw maingay ka ba o ano? Hindi po pwedeng tahimik. Kasi ito ganito, di ba ang talagang maingay mula sa ano yan mula sa do hanggang do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di ba? Para ko kumakanta. Oo. Ano ba yung pelikula? Isabel, this must be love. Oo, yung mga working girls. Yung kila Carmi Martina, napanood ko yan. Oo. Di ba the following day, yung nasigaw niya, iba na. Oo nga. Oo. Hindi, saka meron pa. Papitin-pitin. Si ano yata yun? Sino ba yun? Si Joyce Jimenez yata yun. Si Joyce Jimenez ba yun? Ayan. Pangga kapag mag-sex kami sa araw, ang misis ko ang ingay. Sa gabi naman silent. Sa araw lang siya mag-ingay. Bakit ginawa naman ito? Bakit may araw at gabi pa? Hindi, kasi baka naman ganito. Baka kasi sa umaga, wala yung mga bata, walang tao sa bahay. Paggabi. Kasi pag sa gabi, baka andyan yung mga bata, syempre, mahirap na. Ayan, okay. Kaya kailangan soundproof yung inyong kwarto. Oo nga. Ang pinakamagandang soundproof dyan, Doc, ano lang yan ang katapat niyan. Unan lang ang katapat niyan. Correct. Baka biglang sumisigaw ka, may sumaklolo sa inyo. Ang simple lang yan, tatakpan mo lang ng una ng bibig para matahimik ng konti. Wag lang na parang yun sa mga Japanese, yung mga Japanese, gamit. Kala mo, Doc, yung aso na pinapahirapan. Para iisa yung ungol nila. Oo. Alam mo, scripted. Diba, Mon Ibanez, aminin mo totoo. Alam mo yung mga ungol ng mga Japanese Ay, nako. Eto na. Eto. Pero kayo ba, misis, medyo hindi kayo komportable sa vocalization thing. After all, kung kayo ay magsasalita, hindi naman kayo mapapakinggan. And don't many of us have an early ingrained training of being good little girls. Naku, ito kung sa Estados Unidos, kung saan galing itong pinag-uusapan natin, research na ito, meron silang good little girls mentality. Di mas lalo naman dito sa atin sa Pilipinas. Di lalo na. Oo. Kasi sa kanila daw, na ang mga babae ay tinuturuan na maging silent, maging polite, ladylike, at sumusunod sa lahat ng bagay. At kapag ang babae nagsasalita, ang inaasahan sila to say something nice or soothing or at least agreeable. Yan. And aren't the sounds that might come out of your mouth during sex, if you were to truly let go, likely to be raw, animalistic,
unbridled, guttural, volcanically panting, maybe even stridently dirty. Ay, maglalaba pa ako mamaya. May miral ko pa bukas. Kasi dirty daw, Dok, eh. Ay, lilinisin ko pang banyo, ang dumi-dumi. Hindi ganong dirty o kaya, ay nako, ang baho-baho mo, kailangan mo maligo. Pero alam mo, Dok, etong problema. May mga tao talaga na meron ako nabasang isang article and one of these days tatalakayin natin yan. How to talk dirty. Kasi may mga tao na hindi marunong mag-talk ng dirty eh. Diba? Parang ganon, parang paluin mo ko. Parang gano'n, di ba? Baka sabihin, suntukin mo ko, masama naman yun. Violente naman. Ayan, okay. So, sa mga kababaihan, itong problema. So, which is why, before we do finally get down to it, kailangan ma-explore kung ano yung mga agam-agam ng mga ilang babae na nararamdaman, bakit hindi sila nagmimake ng sounds habang sila ay nakikipagtalik. Yan. Naniniwala si Dr. Barbara Kisling na ang takot ng pagre-release ng mga sounds na ito ay nasa sa loob ng mga babae. Ayun. Kahit ito ay mga words, mga ungol, konting iyak, sigaw, or sentences, ay ito pala, Dok, ay inaaral. So, pwede. Hindi po tayo lahat born na maging porn star. Correct. Oo. So yan po ay pinag-aaralan. Kasi nga dahil lahat tayo ay pinalaki na maging good little girls, kaya yan. Okay, so kaya may mga restrictions din. May mga restrictions. So next Friday, itutuloy natin itong mga paano ang mga exercises. Paano natin matututunan ang mag-ingay, mga misis. Yes. Ayan. Okay. So bago kami magtapos ni Doc Bunny, ito muna ang isa pa nating testimonial, ang kapartner ng Krebsy, ang Alveo. Dong Kalimad, I am a businessman. Actually, na-stroke ako. 280, 140 ang dugo ko. Ngayon, 7 days ako sa ICU at 7 days ako sa recovery. After 1 year, na-meet ko yung upline ko, si Ronnie Kwe. Na-introduce sa akin yung my RDO. Ngayon naman, sinabi ko naman, paparehas yung gamot niyan, food supplement. Pero nakasulat naman doon na money back guarantee. Kaya nag-isip ako na mag-purchase ako the following day ng 1 bottle. Sinubukan ko muna. After 3 days na natitake ako ng Alveo, napacheck up ako ng dugo ko. Tapos sa People's Hospital dito sa Gibraltar City. Tapos ang basa ng nurse sa dugo ko is 120/80. Kaya nagulat ako. Sabi ko sa kanya, inulit niya. Tapos yun talaga 120/80. Ngayon tumakbo ako kay Dr. Cecil Garal. Tapos pina-check up ko yung dugo ko. Good news, sabi niya sa akin. 120/80 ang pressure ng dugo ko. Kaya sabi ko, effective pala yung baga. Kaya wag ka na kayong mag-atumbilin na gagamit ng Alveo kasi very effective sa katawan. Doc, saan available ang Alveo? Ayan, para po sa karagdagang impormasyon sa distributors ng Alveo, pwede po siya kayo mag-text sa 0922-274-3424 o di kayo magsadya kayo sa amin sa 3rd floor ng Star Mall EDSA Show, Mandaluyong City. Hanapin niyo lang po yung Doc Bunny Nature's Link. At soon sa sa Sunday, available na po sa Pancreas Wellness Clinic. Ayan. Yan, okay. So Doc, ulitin lang natin ang mga schedules mo ng clinic for tomorrow and Sunday. Ayan, okay. Sabado po bukas, dito po, yan po yung last day for the week ng clinic ko dito sa Star Mall. Ayan, dito po sa crossing na pinupuntahan ninyo. Kasi po sa Sunday, wala po ako clinic dyan. Kundi kasi mag-o-opening po ang Pancreas Wellness dito po sa Marikina, Cainta area. So, kaya po sa Sunday po tayo magkita-kita doon. Ano po?
Tapos, i-announce po namin uli by next week kung paano po yung schedule uli natin doon. Yun nga, kailangan pang tingnan ni Doc Bunny ang alignment ng planeta at mga Yes, oo. Ayan. Oy, Marisa at Ari, sorry hindi tayo nagkita. Oo nga, yung next propolis time. ko, bigay mo na lang kay Doc, ha? Ako na pala. Okay. Ayan, Doc, so maraming salamat. Magpapasalamat tayo kay Mon Ibanez. Yes. Maraming salamat, Mon. Maraming salamat kay Krista de Dios. And I'll see you on Monday, Doc. Happy weekend, Pangga, sa inyo pong lahat. Magandang gabi po.